huwag kayong mabalisa. Alam natin yung stress level ng panahon na ito, lalo na ang mga kabataan. Ngayon ay ang pakiramdam mula ng mga tinatawag natin mga millennials, mga millennials, mga 20 to 30 years. At kahit na yung lalo-lalo na yung mga kasalukuyang panahon, mga bata ay maliit ang kanilang basic na pinag-usapan natin ang mga alalahanin ng daigdig na ito. Kaya para sa kanila, ang panahon na yun ay stressful. Kaya mas marami ngayon nagkakaroon ng mga problema tulad na masibing kalungkutan, bahagi yun, depression, stress life, at saka anxiety. Sabi nga na paalala ko, anxiety yung kung ano yung haharapin bukas, yung stress, yung kasalukuyan, yung depression ay pag-iisip ng mga nakalipas na pangyayari. Pero isa yung pagkaunawa, yung worry sa pagka-alaala o sobrang pag-alaala. Bahagi yun, ipinamano sa atin dito, ang ilang mga tawagin natin ay mga factors. Una, sapagkat naglilingkod sa dalawang Panginoon. Babalik ko niyo tayo kahapon. Yung bagay ng mga lupa at bagay ng mga langit. Yung bagay ng mga Diyos at yung bagay na hindi mga Diyos. Yan ang masabi ito, you could not serve two masters. Gusto kasi namin parehong paglingkuran. Hindi pwede. Kinakailangan mamimili tayo. Kung ito ba ay para sa Diyos o para sa kayamanan. Kaya lalo na kayo may stress, kinakailangan bahagi yun. Well, hindi naman ang masamang gamitin yung kayamanan para makapaglingkod sa Diyos. Kaya dapat maging clear yung aming mission. Kasi yung mga nagsasabi na, kung may kayamanan ako, mas marami akong magagawa para sa Diyos. Hindi yun. Bahagi ko yun. Yun ay panlilig lang lamang ng kayamanan ng daigdig na ito. Kahit wala kayong kayamanan ng daigdig na ito, pwede kayong maglingkod sa Diyos. Hindi ba mas malaking epekto kapag may pera ka, gagamitin mo sa Diyos. Nililig lang ka ng daigdig na ito. Bahagi yun. Kinakailangan higit sa lahat, mamimili ka. Bahagi na kung saan yung nakita ko natin. Kaya nga yung iba na ito mahapon na rin, kinakailangan natin. Maliwanag yung mata mo. Mabahagi na kung saan yung nakita ko natin. Kasi, kung yun yung kaisipan mo ng kapag mas mayaman ako, makapaglilingkod ako, mahirap ka ngayon. Ano yung sabihin? Hindi ka pwede maglingkod ngayon kasi mahirap ka ngayon.
nililibang ka, no? Lilibangin ka, magpapayaman ka muna para makapaglingkod ka sa Diyos, ay inililibang mo ang iyong sarili, no? Or kung tawagin natin ngayon ay inuuno mo, no? Ang sarili mo o nagpapakulo ka sa panawagan ng daigdig na ito. Pangalawa ay pagkabagawa. Anong kaligitang dahilan ng pagkabaga? Trust issue. Bahagi yun, dalawang bagay. Yung trust issue at saka kumisan yung yung tao na sabi na natin na hinahanap na yung masasabi natin na may trust issue ka, ibig sabihin wala kang tiwala o talaga namang hindi kami katiwala kaya hindi ka na nagtitiwala. May trust issue ngayong panahon na ito. Maraming hindi naman pagkakatiwala. Yan ang nabanggit nyo kahapon. Sabi ko nga, anong sabi ko sa Pablo, may mga tao itinuring niyang kaibigan, pero kaaway pa lang yan. Karanasan ninyo na nakita natin mismo kay San Pablo sa kanyang sulat sa mga Korinto. Kaya bahagi yun, well, pagkagandaan ako sa kumikilala rin ito sa isa siguro sa dapat din natin umulin yung mahubog natin yung mga tao mapagkakatiwala. Kinakailangan namin kasi ng paghuhubog. Bahagi yun na kinakailangan natin turuan, lalong-lalo na yung mga kabataan, na yung mga bagay na dapat pinagbigyan ng pansin. Sino man yung kanilang kaharap. Kasi sabi nga ng minsan, ay mabait tayo kapag mabait yung kaharap natin. Ay hindi. Yung paanyaya sa atin, dapat maging mabait tayo. Kahit na walang yan yung kaharap natin. Bakit? Bahagi ng trust issue. So, higit sila ng paginiwala sa Diyos. Sa Diyos na hindi nagpapabayang sa atin. Sa Diyos na hindi mangiiwan sa atin. Yung binanggit dito, yung nature, yung mga ibon, tama na naman. Hindi nag-iipon yung mga ibon, kinakain lang nila kung ano yung nariyan. Pagkatanoon, yung mga bulaklak, nakain si Solomon, hindi niya maisuot. Kasi ganyan ba ng mga bulaklak. Pero yun na yun rin, bahagi yun ng kanilang pagkilala na ay sana maging bahagi din ang ating pagkilala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nais ang Diyos sa atin, higit ng pakinabangan ng kanyang pagliligtas. Kaya nga anong sabi niya, ako ang buhay. Nagbibigay ng buhay na ganapan na siya-siya. At ang buhay na walang hanggan. Ginawa yung aking tao natin ay bakit tayo dumaranas sa mga bagay na hindi kaakibat ng mananaman. Sabi nga, ay maaaring gawa ng wala nating pagtitiwala sa Diyos o gawa ng kasalanan. Yung kasi ang trabaho ng kasalanan
nagwawasak ng buhay, nagwawasak ng buhay na ganap at kasiya-siya, at nagwawasak ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung bigyan natin ng higit ng pagkakataon. At pangatlo, sabi nga natin, sana maliwanag sa atin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ito bang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos? Maaari kasi yung sabi na, ito yung kalooban ko, ito yung kalooban ng pamilya ko, ito yung kalooban ng bayan, ng aking mga kababayan. Pero ang pinakatanong ay, ito ba ang kalooban ng Diyos? Kaya, mas magaling makontento. Bakit ginagawa yung kalooban ng Diyos? Father, nagwawalis lang ako. Ay kung yun ang kalooban ng Diyos, bahagi mo, at kapag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, kahit hindi kayo nagwawalis, ay yun ang higit natin makita na nawa ay higit na makatutugon at maging maliwanag natin ay hindi kanya hahayaan na hindi mamunga ng sagana. Kasi bahagi yun. Kaya yung istorya ni San Pablo na patuloy niyong binibigyan ng pansin sa gitna ng mga pagsubok na dinaraanan niya, ay bakit? Ay niyagat niya ito, kung na nang binanggit natin, kahit na yung mga pagbasa natin ngayon, kasi maliwanag sa kanya na ito yung kalooban ng Diyos. So, yung isang paalala, naalala ko talaga yung isang kwento na magkakaklase. Nagkaroon sila ng reunion at ang kanilang nais na magpulong-pulong ay bibisitahin nila yung kanilang professor. So, sila ay mga ang tawagin natin ay mga successful. Kaya sa kanilang pagkakwentuhan, nakita nila natin, stress ng buhay nila. Marami silang reklamo. So anong sabi ng professor? Alam niyo, magkape muna tayo. So habang nangyang tayong kape, nilalabas ng iba't ibang uri ng tasa. Iba't ibang pinanggalingan, iba-ibang hugis, iba't ibang kulay. So, sabi ng professor, kaya tayo na-stress, ay nakatingin tayo sa kasa. Hindi tayo nakatingin doon sa kape. So, isa lang din naman yung kape. Kaya naman, kasi kung isa nakatulog tayo sa tasa na dinalalagyan ng kape, yung tasa ay pamamaraan naman para mag-inom natin yung kape. Kaya kung isa, yun ang nagbibigay ng pagkapanawan sa atin. Ang tawag na natin kung isa din ay nawawala tayo, ang tawag natin ng mga matatanda, nawawala tayo sa ulo. Kasi iba yung tinitingnan natin. Ang binibigyan natin ng tingin. Yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na magkaroon tayo ng focus o kinakailangan
focus natin. Kasi kung minsan yung buhay dito sa daigdig na ito ay dumarating yun na ano tayo. At kung minsan, napofocus tayo sa mga bagay na doon sa tasa, wala doon sa kape. Kaya ito yung idulog natin sa mga may kapal. Kasi ang dulog na Jesus ay ang dulog na kung saan ay nawa ay pakinabangan natin yung panahon na ito upang hindi natin makanta ang kanyang walang hanggang pagliligtas sa bawat isa sa atin hanggang makamit natin ang